Hi guys, today i-share ko sa inyo my December 2023 perfume favorites. So yung foundation na ginamit ko today is itong Chanel na Le Beige Healthy Glow Foundation, Hydration and Long Wear. And yung lipstick ko is itong NYX Suede na matte lip liner na soft spoken. Ginawa ko siyang lipstick and then nilagyan ko lang ng lip gloss on top. I have these two Guerlains kasi gusto ko ng something fresh na parang rose na perfume, and this is the Aqua Allegoria. I have the Rosa Rosa Forte. Ito siya guys, refillable na bottle ako. Nilipat ko siya sa maliit na parang decant para nadadala ko and nakakapag-respray ako kasi madali siyang mawala sa akin. Well, hindi naman sa madaling mawala. Paano ba? Nagiging parang skin scent agad sa akin itong Forte. And mind you guys, this is I think Eau de Parfum. Pero hindi ako masyadong maamoy ng mga kasama ko dito or mga katabi ko. Naamoy ko siya sa sarili ko. So parang basically, almost mabilis siyang maging parang skin scent lang sa akin. And then, I ended up buying itong Aqua Allegoria na Rosa Rosa. This is the limited edition and this is the Harvest. So, i-google nyo na lang guys kung bakit tinawag siyang Harvest. Pero this one, etong Harvest, mas sparkly siya. And this is Eau de Toilette lang guys. So, what I do is, ini-spray ko tong Rosa Rosa Forte. And then, ang dinadala ko na pang top up or parang pang respray is itong Harvest. Kasi itong Harvest, mas naaamoy siya sa akin. Mas parang happier siya. Gaya na sinabi ko kanina, may pagka parang sparkly siya. Although magkaamoy naman sila, parehas silang Rosa Rosa. Kung makakahanap pa kayo nitong Harvest, kasi limited edition to guys, parang last year pa, few months ago, parang last bottle na nga lang yata itong nakuha ko. Pero magtanong kayo sa Guerlain, baka meron pa silang stock nitong Harvest. Kasi although maganda si Forte, mas happy, mas brighter itong Harvest na version niya or variant niya. Akakapa, Sakura, Tokyo, Eau de Parfum. Meron tong Neroli and meron tong Cherry Blossoms. Ang happy nito, simple na parang floral, easy reach na pabango. Actually, pwede itong i-blind buy. And bagay siya nung December. Actually, maganda siya ng malamig na weather. Parang mas tumatamis siya na klase ng floral na pabango, but not candy sweet. Parang floral sweet siya. And ang linis din ito. So, para siyang floral na sweet, na clean, easy reach. All year round. Actually, pwede rin naman siya dito sa weather natin sa Philippines. Pero sa dami kasi ng pabango ko, natatabunan na siya. So, kung naghahanap kayo ng floral na light and clean, maganda itong Akakapa na Sakura Tokyo. May Son Margiela na replica na bubble bath. Kung gusto ninyong mga moy Dove na sabon, malinis, easy reach. The thing is, yung dry down nito, parang musky, woody na note nito sa ilalim. Sometimes, I find it a bit masculine. So, ginamit ko siya netong medyo mas malamig na weather kasi para hindi masyadong woody na woody or hindi siya masyadong musky na musky sa skin ko. I really love yung initial na spray nito, yung pagkamalinis na parang sabon. I think mas maraming lalaki yung magkakagusto dito kasi yung dry down niya. Mag-comment nga kayo below guys yung mga nanonood sa aking mga lalaki. Nagamit nyo na ba tong bubble bath and ano yung experience nyo dito sa pabango na to? Sa akin kasi I like it kaso sometimes the dry down is too much. I have this perfume oil from Parfum AE. Hindi to yung Parfum AE PH siya. This is the Parfum AE na parang oil. Pag pumunta kayo sa website, na-review ko na to. I will link it here. Makikita ninyo sa description box nung video na yon kung saan ko to nabili. This is an oil-based na perfume. So medyo mas makapit siya. Medyo mas matagal siya. And this is yung kaamoy ni Fleur Narcotic. I like this one. This is a nice floral, clean na klase ng pabango. May pagka-elegant siya. And although parang floral na floral siya, give it a try guys. Ulitin ko, kaamoy niya si Fleur Narcotic and this is an oil-based type na parang sabihin na nating copy. Pero maganda siya guys kung ayaw ninyong gumastos nung OG kasi medyo mahal yung Fleur Narcotic. I fell in love with Fleur Narcotic. Actually, gusto ko yung pagka-floral niya. Hindi siya yung tumiya, hindi siya yung baduy na floral. Sorry for the term. May pagka-elegant siya na klase ng floral na pabango. Kung gusto ninyo ng parang medyo elevated na klase ng floral na perfume, try Fleur Narcotic, or kung hindi ninyo afford, i-try ninyo tong perfume oil from Luxodor na kaamoy ni Fleur Narcotic.
one of my favorite scents from Tom Ford. This is the Tom Ford Santal Blush. Nawala sa market ito for a while kasi ang original na bottle nito is yung transparent na bottle, and then bumalik siya sa market. Medyo nag-worry ako ng konti kasi baka iniba nila yung formulation, pero napansin ko dito sa ganitong klase ng bottle, sa initial na spray, medyo parang mas naging ma-alcohol lang siya compared dun sa transparent na bottle. May mahahanap pa kayong ganun minsan sa stores or sa online, basta dun sa original na stores lang ha. And if you could still find that bottle, yung transparent, bilihin nyo yun guys. Although magkaamoy lang naman sila, ulitin ko, medyo na naguguluhan ako guys, no? Kasi ang dami kong gustong i-share sa inyo. Eto, yung bagong bottle nila, meron lang parang alcohol sa initial na spray, but other than that, magkaamoy pa rin. Parehas pa rin ng ganda. This is a sweet, light, sandalwood na pabango. Ang feminine nito sa akin, but of course, sandalwood pwedeng gamitin ng lalaki. Kaso ang tamis niya talaga guys. Natatamisan ako sa kanya. The thing is, ang light niya sa skin. But, good din yon kasi sa weather natin dito sa Philippines, although woody siya, na sweet, na I don't know if you would say resinous din. Hindi naman siguro masyado. Pero marami kasing natatakot gumamit sa sandalwood na pabango. I-try nyo to guys. Itong Santal Blush. Ang sexy nito na ang light. Ito yung pabango na pagka ini-spray ko siya, I feel sexy. This next bottle is a surprise for me kasi nag-iisang bottle ko na lang siya, and I think mahirap na siyang hanapin, discontinued na yata to. And this is the RL na Ralph Lauren na fresh. Kailangan makita nyo may nakalagay na fresh dito sa gilid. This is a fruity, fresh, may pagka-aquatic din, pero yung dry down niya, para siyang may pagka-pleasures sa skin ko. And this is really nice. And eto, nakokomplementan ako dito sa bottle na to, sa scent nito, kaso I'm not sure if makakabili pa ako nito ulit kasi wala na yata to sa market. Dalawang Jo Malones, and this is the Wisteria and Lavender na cologne, limited edition din to. I think nalabas na to once or twice. I fell in love with this. It has this relaxing lavender wisteria. Hindi siya super loud na klase ng pabango, but I'm curious pag ginamit ko to ng summertime. Ito yung klase ng pabango na ini-spray ko sa sarili ko, not because I wanted na maamoy ako ng mga tao. Ini-spray ko to sa sarili ko kasi meron siyang feel good, relaxing na klase ng scent. I could see myself wearing this sa beach na parang luxury resort beach. Even pag matutulog, yung ganon, sobrang relaxing niya, sobrang linis niya, and bagay to sa mga healthcare professionals or dun sa mga masisela ng ilong na hindi kayang gumamit ng malalakas na pabango. Sana makakita pa kayo nito guys. Subukan ninyong magtanong sa Greenbelt kasi meron silang archive collection, yung mga inuubos na lang ng mga stocks nila. Last time na nakabili ako nito, meron pang iilang bottles. Kagaya ngayon, inaamoy ko siya. Parang gusto ko na namang mag-back up nito kasi sobrang gusto ko siya, but I have few bottles na nakatabi kasi I really love itong Wisteria and Lavender. English Pear and Freesia. Hindi ko siya masyadong gusto for the longest time, pero sa bear season, malamig na weather, ang happy niya na klase ng parang fruity, floral na pabango, and kada nire-spray ko siya, kasi dinadala ko yung bottle pag lumalabas ako, na-uplift yung mood ko, or siguro kasi for the longest time, hindi ko siya masyadong gusto. Parang amoy cider kasi siya sa skin ko. Yung pear kasi na note, pero sa malamig na weather, sa bear season, syempre sa air-conditioned na room or controlled environment, mas naa-appreciate ko siya. Gaya ngayon, ayan, inaamoy ko din siya, nakaka-happy siya ng mood. Etong susunod, hindi naman talaga siya hair perfume, but it smells nice. So this is the Davines. I hope na pronounce ko ng maayos. And this is the Calming Super Active na Soothing Serum for Sensitive Scalp. So, yung salon na pinupuntahan ko, ini-spray nila to sa scalp ko after ng treatment. Nakaka-help siya ng itchiness, yung mga ganon. So, treatment siya actually sa scalp, but it really smells nice. So, sometimes pag lalabas ako, gusto kong ma-treat yung scalp ko. Medyo malamig siya ng konti sa scalp eh. Or gusto ko lang ng pabango sa hair, pero at the same time, treatment din siya. I use this. Magtanong kayo sa mga salons na pinupuntahan nyo na merong mga Davines na products. Itanong nyo tong product na to. Ayan, lalagay ko sa camera. If you want a parang scalp treatment and at the same time, pabango din siya sa hair.
Dalawang Zara na perfume. Actually, nag-sale tong bottles na to. And hindi ko narinig nung nilabas tong line na to. But I'm so happy na nakabili ako. Actually, 3 scents lang yung nagustuhan ko and nabili ko. Pero, unahin ko muna tong nakailang bottle ako. Naubos ko yata yung stock sa store. And this is the Blanc Apporter. Ilalagay ko naman yung name dito. Eto. Nung mga una ko siyang ginagamit, ang naiisip ko sa kanya is kaamoy siya ni Fleur, if I'm not mistaken, kasi may parang saltiness sa kanya. This is a skin scent. And actually, kung i-google ninyo, parang scent enhancer siya para mas kumapit yung pabango, mas tumapang yung pabango. Para siyang, pag tumatagal sa skin ko, kaamoy siya ni Juliette Hasagan na nata perfume. Kaso mas mahina siya na klase. Well, mura lang naman kasi siya. But I really love spraying this on my skin. Nare-relax ako sa kanya. Para siyang sweet na mask na slightly soapy and woody. Kita nyo naman guys, ayan na naman ako, diba? Gamit na gamit ko siya. And I tried mixing it dito sa Le Passant. I hope na-pronounce ko ulit ng maayos. This one naman, na-mention ko na to guys sa previous na reviews ko. Kaamoy nito sa Maison Francis Kurkdjian na parang halo siya ni Aqua Universalis and Aqua Celestia na Eau de Toilette. Meron din tong ginger na note. But eto, nakokomplementan ako dito. Nung trinay ko siyang ihalo dito kay Blanc Apporter, sorry guys sa pronunciation, hindi ko sure kung tumagal ba siya sa skin ko or kung lumakas siya. Kasi hindi napansin yung pabango ko nung pinaghalo ko sila. But nung ginamit ko alone itong Le Passant, mas nakokomplementan ako, mas naaamoy ako ng tao. Gusto ko yung amoy nilang dalawa kasi ang fresh and ang mura lang nitong si Le Passant, plus at the same time nakokomplementan ako dito. But I really love this one, itong Blanc Apporter. Ito yung klase ng pabango na pagka may bisita ka sa bahay. Siyempre, December, di ba maraming family members ang bibisita, may mga gatherings kayo, and ayaw mong mga moy na sobrang pabangong-pabango yung dating mo. Para ka lang malinis, pero may slightly sweet na skin musky scent. I love this. I really love this. Dalawang Zara stores na yung pinupuntahan ko and ubus na to. Pero grabe, gustong-gusto ko siyang ipaligo sa katawan ko, guys. This is a quiet scent, guys, ha. Hindi kayo maaamoy dito. Sabi ko nga sa inyo, para lang siyang skin scent. So, bagay to sa mga healthcare professionals or yung gusto na parang intimate lang yung pabango or parang hindi ka nagpabango actually pero you smell nice and clean. Ganito siya. Hopefully lang makahanap pa kayo. Last bottle guys na nagamit ko nung December 2023 and ito, pabango daw ni Angelina Jolie. So nakakailang amoy na ako nito. I actually have the full bottle of this and what I will show you, ilang ml to? 50 ml lang yata. 60 ml, sorry. Ito siya. Ang kulit, diba? Hindi ko na ipopronounce siya ng French pero sa store kasi tinatawag siyang History de Parfum. Okay? So ganito yung 60 ml and then yung 100 ml, syempre, buong bottle siya. Ang kulit, diba? This one, actually, ang hirap niyang i-describe. Siguro, I need to do a separate video para mas mahimay ko to, mas ma-describe ko siya ng maayos. Pero briefly, for this video, meron siyang chocolate na note. And nung in-spray ko siya sa skin ko, meron siyang freshness na hindi ko maintindihan sa umpisa. So, in-spray ko siya nung nasa mall ako kasi gusto ko talaga siyang i-try. Kasi inaamoy-amoy ko lang, pero syempre, iba yung amoy, iba yung in-spray mo siya sa skin, di ba? So, in-spray ko siya sa skin ko, nasa mall ako. And then, nung nakauwi na ako, tsaka lang lumabas yung chocolate na note niya, na nagustuhan ko siya. This is not a compliment getter, pero isang beses ko pa lang naman siya nagagamit, isa o dalawang beses. But I really love nung time na lumabas na yung chocolate na note niya. Kakaiba siyang klase ng pabango. I don't think many people will like this, but give it a shot. Kung titignan mo yung notes niya, parang ang maaalala mo lang na maaamoy mo sa kanya is yung chocolate pag lumabas siya later on. Try nyo to sa store kasi medyo kakaiba siya. Gusto ko siya pero may pagka-weird yung amoy niya. So, ayan na guys yung mga nagamit kong perfume noong December 2023. Alin dito yung meron kayo and alin dito sa mga pabango na nagamit ko yung nakokomplementan kayo. Thank you for watching guys and see you again on my next video. Bye!